Welcome naman sa may another YouTube channel natin mga ka-acid. Ngayon mga ka-acid, talakayin naman natin yung acid reflux naman natin. Marami kasi sa atin, ang acid reflux talaga, nakatakot talaga yan na pakiramdam lang. Pakiramdam nakatakot siya. Pero hindi naman siya malala na sakit at hindi rin siya nakakatakot, hindi naman siya nakatakot sa katawan natin na may lubha tayong lubhang sakit. Ano lang yan, yung sa ganyan kasi, ang isip lang natin yan na tinatakot tayo, pero sa totoo, hindi naman talaga nakakatakot ang sakit na to na acid reflux. Marami sa atin nagkaroon ng acid reflux na natatakot na sila, ayaw na nila kasi nga iba ang pakiramdam daw nila. Marami silang grabe, parang stress na sila. Lalo na pag nagkaroon ka na ng anxiety. Yun. Ang isip natin yan, puro na negative yan. Wala na tayong matino na negative sa buhay natin kasi nga binabantayan lang palagi natin ang sarili natin kung kailan siya atake o atake na naman. Lalo na pag mahirap pag tayo lang mag-isa kasi baka atakehin tayo sa atin, sa loob, tapos walang tutulong sa atin. Ganun ang mga iniisip natin kasi ganun din ako eh. Pero pag naman siya, pag umatake na naman siya, kung tutuusin lang, kung labanan lang talaga ninyo yan na, example, nahirapan kayo maghinga. Ganon. Pag nahirapan kayo maghinga, ang mangyari kasi yan sa isip natin, maninervyos tayo eh. Bigla tayong kabahan, kakabog, tapos inisip natin na gusto nating mawala to eh, ayaw maranasan natin. Kaya ang ginawa natin, gusto natin punta sa ospital. Pero kung labanan mo yan na pabayaan mo lang na gano'n, kasi walang magawa eh. Wala tayong magawa yan pag atake tayo. Kasi gano'n ako eh, pag umatake sa akin yung acid, ginawa ko, parang mag-iba naman pakiramdam ko niya, mag-iba. Pero pakiramdam ko, hindi ako nag-isip ng masama sa sarili ko, kundi ginagano ko sa sarili ko na pag masama na yung inisip ko, iba na, ginagano ko isip ko para mawala siya. Tapos, kalma lang ako, ganun lang ako. Pag matake ako, ganun lang. Ganun lang ako. Tapos, nag-iisip ako ng mga bagay na yung mga magagandang bagay. Hindi ako nag-isip na inisip ang sarili ko na atake na naman siya. Maano naman ako nito, ako lang mag-isa. Hindi ako nag-isip ng ganun. Kailangan isipin natin na matapang tayo para yung acid, malabanan natin. Kasi ang acid kasi, walang ibang makagaling dyan, kundi tayo lang eh. Tayo lang sarili natin magaling dyan. Kung paano natin i-handle yan. Araw-araw, kailangan gagawa ka ng paraan kung na gusto mong gumaling. O, lakad ka, magpa-araw ka, kumakain ka ng mga gulay na masustansya, may sabaw, manok at saka isda, malunggay, mga ganun. Kung gusto natin gumaling, kailangan kumain tayo. Iwasan natin yung mga maasim, mga soft drinks, healthy lifestyle. Ibig sabihin yan, gulay, prutas, yan yung dapat kainin natin. Hindi yung kakain pa tayo ng mga wala. Walang mangyayari sa hindi tayo gagaling yan. At saka huwag tayo masyadong magpuyat. Kung di man tayo makatulog sa gabi, kaya normal yan, di ka makatulog sa gabi. Kasi pag nakatulog ka, bigla kang magulat eh. Pag gabi kasi, bigla kang magulat. Tapos
matatakot na kumakabog. Gano'n ang mangyayari 'pag ano, pag sarap ng tulog mo, eh. Kasi alam niyo dati kasi ako, pakiramdam ko dati sa acid reflux ko, sobrang lakas talaga 'yun. Alam niyo sa sarili maka-acid, makapahinga lang ako niyan maka-acid 'pag example nakatulog ako, 'yun ang pahinga ko. Pero kung magising naman ako, andiyan na naman yung hilo, sakit sa ulo, hirap maghinga, bara sa lalamunan, buo sakit yung katawan ko, hirap gumalaw, nahihilo, tapos bigla lang hingalin, nagugulat, tapos biglang kumakabog ang dibdib ko, gano'n mga ka-acid. Kaya kayo mga ka-acid, kailangan niyo ng labanan 'yan mga ka-acid. Gano'n lang gagawin niyo. Gagaling kayo, hindi niyo maramdaman 'yan na gagaling na pala kayo. Maniwala kayo sa akin. Hanggang dito lang mga ka-acid. Maraming salamat.